Hello? Hello, Papa Jack. Magandang umaga sa Pilipinas. Good morning po. Good morning po. Ba't nagdodoble yung boses ko? Hello? Hello. Okay Ayan. na po. Naka-loudspeaker ka, ma'am? Hindi po. Naka-headset? Opo, naka-AirPods po. Wag, ma'am. Handheld lang po. Okay po. Mayabang okay may po. AirPods. Oh. Hindi po. Wait lang, paasing ka lang po. Sorry. Walang loudspeaker, walang headset. Ayan. Ano name? Ayan o, nagdodoble. Hello? Hello, ma'am. Hello. Hello. Okay na po. Ayan. Ano name po? Casey po. Ano spell ng case mo? Yung komplikado o yung dalawang letra lang? Dalawang letra lang po. Okay, tsaka si palakpakan po natin. Pinag-effortan po yung pangalan. Walang ka-effort to mga to. Hindi man lang ginawa K-A-Y-C-E-E. Mga ganon, di ba? Casey. Ilan taon na si Two letters Casey? lang po. 27 po. Ba't gising ka pa? Matulog ka na? Asang ka ngayon? Kaka-out lang po. Galing duty po. Anong work mo? Healthcare po sa hospital. Nurse ka? Opo. Talaga? Apo. Nako, sige. Asan lugar ka ngayon? Sa Singapore po. Singapore! Sa may Elizabeth. Apo. Hindi po. Ay, hindi. Pero alam Sa mo may po kami. alam mo yung hospital na yan. Apo. Naririnig ko lang po pero hindi ko pa po napuntahan. Okay. Matagal ka na nag-work sa Singapore? 1 year na po nung March. Yan ang unang abroad mo, ma'am? Apo, first time po. First time. Okay. Apo. Saan ka sa Pilipinas? Sa Cavite po. Sa Cavite. 27. May boyfriend ka na? Ngayon po, wala na. Wala kang problema. Matulog ka na dun. Walang problema. Charot. Di ba? Ang sarap kumain sa mga hawkers dyan, di ba? Yes po, call centers po. Ang mumura. Oo. Kasi mahal pagkain dyan. Yan yung mura no? Opo, sa hawker po talaga. Nung hindi pa ako vegan, pag nasa Singapore ako dyan ako nakain. Opo, yung mga Malay food, Indian nila, masasarap. Oo. Malapit ka sa Orchard Road? Ay, layo po ako. Malapit po ako sa Border Changi ng Airport. malapit ka sa Changi Airport. Sa bagay, napakaliit naman ng Singapore, di ba? Opo. Oo. Napakaliit, no? Isa yan sa malinis na lugar na napuntahan ko. Yes po. Sobra. Nakaka-culture shock po. Hindi. Sanay kasi tayo sa dugyot. Huwag tayo maglokohan ang dugyot ng lansangan ng Pilipinas. Baka sabihin nyo nila lahat mga bansa natin, mahal na mahal ko Pilipinas. Alam nyo yan. Pero ang dugyot ng bansa natin. Di ba? Except yung mga BGC, Makati, yung CBD, malinis yan. Pero yung normal na lansangan, huwag tayo maglokohan, no? Dudugyot. Tayo rin may kasalanan yan, ang dudugyot natin sa lansangan. Anyways, ba't pa ako nagagalit? Ano ba yan? Ano nga yung shopping district yan sa may Orchard Road, yung Lucky Plaza? Hindi, yung isa pa. Yung ba yun? Actually, hindi pa nga po ako nakakaikot masyado kasi puro work lang. Okay. Opo. May kaibigan ako dyan si Princess. Ayan. Na nag-coffee kami na nagpunta ako dyan. Dati kong caller din dito yon. Doon sa istasyon ko sa radyo. Tapos minute ko sila dyan. Si Princess at si Letlet ba yun? O si Linlin. Minute ko sila dyan. Nandyan ako kailan? Nandyan yata ako ng February. Last week yata ako nandyan.
Punta po kayo ulit. Tapos meet up ko po kaya. Sa Bugis. Sa Bugis pala yung sinasabi ko. Bugis. Bugis Junction. Opo. Oo, Bugis Junction. Sobrang cheap din po nung mga tinda nila doon. Pampasalubong po. Sa Bugis. Meron dyan ako nakain na yung mane, yung peanut na dyan lang nabibili. Tapos sabi sa akin ni Aling Olet Ugatas, bibilan niya ako. Hindi naman niya tinotoo. Ewan ko ba dyan kay Aling Olet. Anyways, isa ka nurse dyan, ano ma'am? No? Opo. Sige. Ba't ka napatawag? Kanina lang po, nag-iwalay na kami. Kanina lang? Opo. Nino? Yung boyfriend ko po. Andiyan po sa... Gano'ng katagal kayo? Ano po, since 2013 po. Oh my God. 13 years. 2013 hanggang 2021 po. Naghiwalay. Tapos naghiwalay po kami 2 years. Nagbalikan kayo ulit. Opo, nung 2024 po. Sino una nag-reach out ng 2024? Pareho po kami. Hindi. Kung tsaringin mo ako. Huwag mo... sabay nyo naisip? Hindi. May una nag-reach out. Sino? Ikaw, no? Ako po yata. Kunyari. Sige. Pwede bang hindi mo maalala kung sino? Yung bang paghiwalay niya ng 2 years, did you stay in contact with each other? Hindi po, totally wala po kaming Sinong contact. unang nag-reach out noong 2024? Naya ka aminin. Parang pareho po kaming naghihintayan nun. Nako, may unang alam mo, simple facts, hindi natin ma-establish. Ako po ata unang nag-chat. Hindi! Aamin tayo ngayong gabi. Hindi. No. We are not going to pretend as if we don't know the answer to this. Kasi siya po yung puro nagpa-flood likes po doon sa mga post ko. May unang nag-chat. Ano ba? Hindi ba natin ito kaya i-establish ngayon? Sino? Siya po. Siya. Okay. Siya po. Sige. Nangamusta po siya. So how long did it take from the first musta until nagbalikan kayo? How long did that take? Nung second day po namin magka-chat. Naging kayo na ulit? Punta na po ako sa kanila, diretso. Talaga? Nag-kiss kayo na una? Nag-kiss kayo na unang beses? Opo. Talaga? Opo. Ano pa? It must have been love. But it's over now. Must have been good. But I lost it somehow. Aww. Second day lang no? Parang ayoko maniwala siya una nag-reach out. Parang ikaw Siya po. Nagpunta ka kagad Ano nangyari sa kanina? Ba't kaya naghiwalay kanina? Opo. Kasi nga po yung kwento ko po yung dahilan ng paghiwalay po namin ng 2021. Kasi po di ba po nag-COVID po. So ako po is working po ako around dyan sa Las Piñas po. Okay. Sa private hospital po. So hindi po kami makauwi. Di ba po is mayroon po kaming dorm stay po kami. Tapos po nung time po na yun, hindi niya man lang po ako madalaw, mapuntahan. Bawal lumabas doon, di ba? Sinabi ni Kim Cho yan Bawal lumabas Baka naman dahil doon. Meron naman po siyang sasakyan.
Ba't ano ba siya, frontliner ba siya nun? Hindi po. Ah. So parang suwayin dapat niya yung batas para puntahan ka niya. Naghahanap ka ng ganong effort, parang ganon. Mm. Ano na po kasi yun medyo pwede na po kasi noon that time. Yung hindi po Okay. talaga strict po talaga, hindi po pwede talaga. Hindi ko rin po siya pinapupunta. So hindi mo Tapos, nakitaan ng effort ng time na yon. opo, opo Okay. yun po, wala siyang effort. Tapos po, sa loob po lang 8 years na, ano po wala talaga siyang emotional intelligence po. Okay, you have to define that sa akin kasi naririnig ko yan lagi. Opo. Paano walang emotional intelligence? Lahat po ng parang plan namin is ako po lahat nagpaplano po, tapos kung hindi ko po sabihin sa kanya, sabihin niya po gagawin, wala po siyang kusa. Parang ganun, Papa Jack. Lagi lang po siyang nasa safe place niya. Parang ganun po yung naramdaman ko sa kanya noon. I don't find it necessarily bad, no? Kasi sa isang relasyon, meron talagang tagaplano, may tagasunod lang. Yun talaga, wag niyong hanapin yan sa partner niyo kung kayo nasa inyo yung meron yan. It's not necessarily bad. Ang bad dito yung nagplano ka, pero hindi siya sumasama. Pero kung sa relasyon, ikaw na yung nakatoka magplano, wag niyo nang iyakan na ako lang lagi nagpaplano. Kasi baka ikaw lang talaga yung hindi lahat kayang gawin yan. Narinig ko lagi yan, dinadrama ng iba yan eh. Ako lang lagi nagpaplano. Oo nga. Dapat magplano. Isa lang talagang mayroong kakayahan at kalakasan magplano. Hindi kayo parehas niyan. Ang nakakaya dyan, yung nagplano, tapos, ikaw nagplano, hindi pa sumama. Yun. Sumasama naman. Sumasama naman po, Papa Jack. Sinasabi ko sa ito kasi, alam mo, baka kahiwalay nyo kanina, di ba? Apo. Sa puntong ito ng buhay mo, Casey, naghahanap ka ng mga bagay na pangit sa relasyon nyo para hindi ka gaano masaktan. Yan talaga. So, yan yung mga iisipin mo. So, pasensya ka na. Mukhang maling tawa ko nakausap mo. Sige. Ang tinatanong ko yung kanina, ba't ka naghiwalay kanina? Ayun po, eto po yung... Wait lang, Papa Jack. So, ganun na nga po yung ugali niya way back 8 years ago. Na lagi ko po sinasabi sa kanya na kahit konti sana magbago ka. Tapos nung nagbalikan na po kami nito, sabi niya nga po nagbago na daw po siya. Yun nga po, yung mga nasabi ko po lahat sa kanya is tatandaan niya daw po. Opo. So pareho na po kami may pagbabago sa isa't isa. Ganun po yung nangyari, nagbalikan po Sorry, kami. stop, Casey. Hirap na hirap kang ituloy yung kwento mo. Dahil sinabi ko, no? Kasi doon nakasalala yung kwento mo, di ba? Sa emotional intelligence na pinanggagalingan mo, ikaw ang nagpaplano. Opo. Ang hirap kong kausap. So, sige, kunyari hindi mo na narinig sa akin yan. Ituloy mo. Sorry na agad. Sorry. Guys, sinisina ako ng mga tao. Si PJ naman kasi. Sorry na, akin to. Pasensya ka na. Kaka-break nyo lang pala kanina. Ituloy mo na, ma'am. Go po, go. Tapos yun nga po, Jay, sobrang matatawa ka sa reason ng hiwalay po namin kasi mahilig po kami maglaro ng ML. Tapos lately po, napapansin ko sa sarili ko medyo stress ako sa work, lagi po akong puyat, pagod. Tapos sorry guys po, yung menstruation ko is irregular, ganyan. Parang ang dami kong pimples lately. Nag-hormonal imbalance po ako. Tapos,
naglalaro po kami. Tapos kapag natatalo po kami sa play is parang nagagalit po ako, nagtotoyo ako na, ikaw kasi bakit kasi ganyan kaya tayo natatalo tuloy. Opo. Parang bata lang po. Tapos ano po, nagalit siya. Hindi niya po ako chinat or kinausap ng 1 week po. Tapos kanina po ako lang nag-reach out sa kanya na sabi ko, kaya mo na akong tiisin. Gaslight. Ibig sabihin, kaya ko na akong iwan. Gaslight. Aminado naman po ako sa kanya. Papadyak na ako po talaga may kasalanan. Pero hindi po ako nagsasorry. Sige lang, tuloy mo lang. Yun, hanggang sa na brought up na naman po yun nga po yung ugali niya noon. Na palaging ako na lang po. Wala po siyang... Sino pag tinoyo? Alam mo ba, bakit ganyan ka? Ikaw yung tinoyo, siya yung dapat lumapit. Di ba dapat ikaw yung nakaka-realize na ikaw yung mali doon? Pag hindi ka nilapitan, bigla mong ibibintang sa kanya na ibig sabihin, kaya mo na akong tiisin. Ha? Dahil stress ka sa work? Saan ka nag-elementary? Sa Cavite? Apo. Sino nagsabi siya mag-elementary ka doon? Pero taga doon po kasi kami. Gusto mo naman yung pag-elementary mo doon, ha? Opo. Okay. Saan ka nag-college? Sa Cavite? Ha? Hindi po. Sa Saan? Perps po. Saan? Perpetual po. Perpetual, oh. Ginusto mo naman yung pagka-college mo doon. Opo. Kaya ka naging nurse, tama? Opo. Gusto mo naman maging nurse. Opo. Ha? Ngayon pag naging nurse ka at may stress ka, kasalanan ng iba? Gusto mo yung trabaho yan eh. Ibubunto mo sa ibang tao na stress ka sa work mo? Na obligasyon na ibang taong pagandahin yung mood mo dahil sa stress ka sa trabaho pinili mo, ikaw pumili? Ba't nadamay daw elementary? Wala lang, para to make an emphasis. Ha? Okay, tapos. Sorry. Sorry ulit. Akin. Casey, akin. Sorry. Sorry. Tuloy mo na po. Kasi Papa Jack, wala talaga siyang kusa sa relasyon namin dalawa. Feeling ko ako lang ang mag-isang nakalutang. Hindi. Pag may toyo ka, kahit sino sa inyo, pag may toyo kayo, at kayo may kasalanan, at wala namang ginawa yung boyfriend niya sa inyo na tinoyo kayo, hindi obligasyon na lalaki lapitan kayo. You better hear that clearly from a guy. Alam mo tinoyo ka, obligasyon ng lalaki lumapit sa'yo? It becomes a habit. Bakit kailangan lalaki lumapit? Alam mo ikaw tinoyo. Alam mo ikaw tinoyo eh. He's got nothing to do kung bakit ka stress. Trabaho mo yan eh. Asan na yung mga magre-react ng Okay. Nakinig ka, paliwanag ko sa'yo ha. Okay. Magkaiba ang babae at lalaki sa aspetong ito. Okay. Not at any point, sabi ng isa dito, feeling ko pinapagalitan. Siguro ganyan din to. Not at any point, kinakampihan ko siya, kinakampihan kita. Pinapagalitan kita kasi kung yan ang dahilan ba't kaya naghiwalay kanina, you are breaking up for a very stupid and senseless reason. Kung yan ang dahilan, kaya kita pagagalitan. Kinig ka ha. Women are emotional creatures. Not all. Generally. Not absolute, but generally. Okay? Men are logical creatures. Okay?
So pag nakakarinig ako ng yung boyfriend ko, wala po siyang emotional intelligence. Kasi nga, kayo yung binihiyaan ng emosyon, yung lalaki logic yan. I'm not saying walang logic yung girl. I'm just saying, that's why we compliment. Okay? Kaya nagko-compliment tayo. Lalaki more on logical reasons, ang babae emotional. Kaya nagko-compliment tayo para pag nagsamang babae at lalaki sa isang tahanan, yung mga anak hindi mababaliw. Kasi may isang emotional, nurturing, may isang logistical yung utak. Gets mo? Hello? Papaliwanag ko sa'yo, scientific ito, total, sa medical field ka naman. Okay? Now, nung nagtampo ka nang wala siyang kinalaman, ang utak ng jowa mo, anong ginawa ko sa kanya? Sa utak niya, kaya tama o mali siya, ito naisip niya. Pag inamo ko ito sa isang bagay na hindi ko kasalanan sa kanya, lagi niyang gagawin to. Ganyan mag-isip ang lalaki. Ulitin ko hindi ko sinasabing tama yung mindset na yan. I'm just saying that's how we process things. Anong kasalanan niya na may toyo ka at bakit niya kasalanan na natalo kayo sa ML? Ikaw nagsabi, tinutoyo ka eh. Nakalipas ang ilang araw, imbis na dapat nakarealize ka na mali yung attitude ko, ang ending, ipipm mo siya. Nag-reach out ka na rin lang, ginaslight mo pa siya. Nag-reach out ka eh, pero nanumbat ka. Hindi ba dapat nung naka-realize ka na nag-reach out ka, hindi ka na nag-umpisa ng panibagong pag-aawayan? Pero nag-reach out ka, pero hindi. Nag-reach out, hindi para makipagbate. Nag-reach out ka para ibintang sa kanya, hindi kayo nag-usap na ilang araw kasi tinoyo ka. Pwede na po ba magsalita? Nagugutom ako. Alam mo, dyan sa may Orchard Road, Casey, meron dyan magandang building eh. Yung parang may gubat sa gitna. Napuntahan mo na yon? Marina. New World Hotel, parang basta ganun. Resorts World. Hindi, ang ganda nung Ang ganda Sa Universal po? Hindi, sa Orchard Road. Gardens by the Bay po. Hindi, yung building na parang may gubat sa gitna. Sakop po yata ng Gardens by the Bay. Hindi, nakapunta na ako doon eh. Ang ganda nun nung tawag nito ng building na yon. Yung may gubat sa gitna. Hindi mo nakita yon? Hindi pa po masyadong nakakaikot eh. Ang ganda nun. Ito, nakita ko na. Anong pangalan po? Teka lang. Ito na lang ang pag-usapan natin. Wag po. Meron pa po akong sasabihin. Pan Pacific Orchard, Singapore. Hindi. Ang ganda nito. Sige na. Game. Kasi Papa Jack, ang inaano ko rin sa kanya ng ilang halos pandecade na kami magkasama, di ba po? 8 years plus 2 years. Wala siyang plano sa aming dalawa. Na ano ba to? Like, gusto ba ako nitong maging partner niya habang buhay, ganun, Papa Jack. Lagi akong umaasa na parang 10 years wala pa rin akong ring. Siyempre, babae naman ako, Papa Jack. Ang harap din ako. Sa part na yan, magkakampi tayo dyan. Sa amin dalawa. Yes. Sa part na magkakampi tayo, dalawa dyan. Okay, let us ang tawag ito, try to be objective with our conversation, okay? Ready? Okay po. Okay. Disclaimer, Casey. I am the wrong person para maging madrama ka. Gets? Apo. Okay. I will talk to you as if kabatid kita, nakakabata sa akin. Ilan taon ka na? 27?
Opo. Okay. Mas matanda pa ka pala sa 26 lang ako eh. Try mo kumontra. Ganito ano. Okay. Let's separate tawag nito assumptions from facts. Okay? Okay. Alam mo ang pagkakaiba ng truth and facts? Okay. Facts is the foundation of truth. Okay? Kasi your truth is different from his truth. Nakakasunod ka? I am sure, pag kinausap ko siya, may ibang version sa akin yan. Merong ibang reklamo sa'yo yan kung bakit ka naghiwalay kanina. Because hindi po pwede ikaw lang ang may katwiran dito. Tama, mali? Tama po. Exactly. Opo. Meron po siyang sasabihin. I'm sure that you that you are not going to mention to me unless I'm going to probe it. Okay? So there goes the facts. Ano yung fact dito? The fact is, mahal niyo ang bawat isa. You are not going to last. Okay? You're not going to last this long at magbabalikan kayo kung hindi kayo nagmamahalan. Let's establish the facts. You agree with me? Yes po. Okay. That's number one fact, that you love each other. Number two fact is, ayaw mo naman talaga maghiwalay kayo kanina. Otherwise, hindi tayo magkausap ngayon. Hello? Opo. Paki-confirm po, nag-aantay po yung papang may tsura. Okay. Tama po. Number three, you are frustrated because at the age of 27 and after being together for a decade, he's not yet hinted you whether he wants to end up with you or not. Tama, mali? Tama po. Okay. There are two ways na pwede natin pag-usapan yan. Number one is that you've been together for 10 years. That's the first angle. And number two, you are just 27 years old. Kasi ano yan eh, arguable yung marrying age na yan eh. Arguable yan. Na, alam ko na naiinip ka. You want answers. You want to give justice for all the 10 years that you'd given this guy. And that's okay. Yes po. Alright? That's okay. Probably. Wala po kasi saan. Yes, ma'am. Go ahead. Wala po. Kasi assurance po papayak sa akin eh. Mhm. Tapos ang reason niya kaya daw hindi niya ako mabigyan ng sing-sing kasi di niya daw po alam yung sukat ng finger ko. Well, mamaya papaliwanag ko sa alibay yan. Alibay yan. I think that the truth is ayaw pa niyang gawin. Okay, now. Let's go down to what's basic right now. Ready ka? Opo. By the tone of our conversation, you are not saying this, pero gusto mong tanggapin niya na madrama kang tao. Gusto mong tanggapin niya. You want him to accept, eto talaga ako eh. Emotional ako pag stress ako. You are not saying this, but that's exactly what you're insinuating sa usapan natin. Tama, mali? Tama po. Okay. Ilang years na po kami ganito Yes, eh. Hindi niya yes. pa rin po naiintindihan. And here you are, taking it against him na siya ay hindi marunong magplano. Hindi mo siya tanggap sa mga bagay na kahinaan niya, pero gusto mo tanggapin niya yung mga bagay na pangit sa'yo. Is that fair? Pakisagot ako. Kasi one side, double standards yun. Gusto mong tanggapin niya na madrama ka, kakasabi mo lang kayo, ang tagal na namin, hindi niya magets na ganito talaga ako. Pero gusto mo, tanggapin ka niya, pero siya, ang tawag mo sa kanya, mababa ang kanyang emotional intelligence dahil ikaw lang nagpaplano ng lakad ninyo. And then, you equate your attitude dahil hindi ka niya binibigyan ng sing-sing for 10 years. But you are not ready to mature for him. You are not ready to mature for him and you demand the ring from him. Because this guy
is just a character in this story. If bukas, kung tonight, tapos na ang kwento niyong dalawa at naghiwalay na kayong tuluyan, 1 week, 1 day, 1 week, 1 month, 1 year from na magkakajowa ka ng panibago. Pag hindi ka nag-mature at maghahanap ka ng singsing sa lalaki, may mag-o-offer ba sa singsing kung immaturity pa rin niya meron ka? Sagutin mo ako kasi dapat marinig mo to. 27 ka na eh. Sa ML, nag-aaway na mabadre pa sa ML? Okay ka lang? You are a professional nurse. Hindi ba nakakatakot na may nurse ako na bad trip papasok ng trabaho kasi nag-ML kagabi pero natalo? Yun nga din po yung sinasabi ko sa kanya na ugali ko nga din po. Pero pag galit na po ako, galit din siya. So, Diba? sinususuyo sa amin dalawa. You require Parang, him. diba, Ma'am, hindi mo tinatanggap ito. You require him to accept the person that you are and you complain for the person that he is. Double standards ba to? Ang tawag mo sa kanya ay mababa ang kanya o walang emotional intelligence. Nasa medical field ka pa naman, akala mo psychiatrist ka kung makapagsabi niyan. pero ganun naman po talaga. As in, alam po ng mga... No. Anong emotional intelligence? Dahil kayo ang nagpaplano ng lakad, mababa na emotional intelligence? Anong klaseng equation meron sa utak ng mga tao nag-isip niyan? Nagplano ka, sumama ba siya? Nakipag-cooperate ba? Nagbayad ba? Nandun ba kayong parehas? Look, kaya ako naiinis ngayon. 10 years, a decade, more than a decade. At maghihiwalay ka because of a stupid game? Hindi lang po kasi dahil doon yung papa niya. Kasi nga po nagsama-sama na po lahat ng Tell me. mga nangyayari. Look, ganito ano, ikaw ang concern ko ngayon, Casey. Not at any point I'm telling you magbalikan kayo. I'm just telling you it's a stupid reason para maghiwalay. Because if you are not going to pinpoint yung mga bagay na pa pwedeng ikaw mali ka din at magjojowa ka ng panibago, iiwanan ka rin. Iiwanan ka ulit. Ano pa? May tubig ka ba dyan? Hindi nga po ako mabigyan ng bulak-bulak eh. Kahit yung pitas man lang dyan sa tabi. Hindi naman po ako dahil sa kinakain na ng mga social media, yung mga ganyan. Pero Mukha. Okay. Wait lang. Babalansin natin to. Ex mo na pinag-uusapan dito, ha? And I want you to remember him in a more positive light. Hindi kita pagtutulak magbumalik dyan. Not my style. Anong strength niya bilang jowa? hindi ko po ma-feel na yung word ko sa kanya. Anong strength niya parang bilang jowa? nai-imagine. Anong strength niya bilang jowa? Wala. Hindi ko nga po Then masabi. what do you like about him? Dahil nga po siguro mabait siya, ganon. Hindi nga po nag-cheat, wala nga pong ganong issue sa kanya, pero parang ako lang po mag-isa sa relasyon namin dalawa. Ganon po yung nararamdaman ko kasi. So, for 10 years that you have been together, if someone asks you,
ano ang nagustuhan mo sa kanya, yan lang ang sasabihin mo? Kasi kung yan lang, sabihin ko sa'yo, ba't ka nag-iiyak? Yan lang pala nawala sa'yo. Kasi po yung pinagsamahan namin, Anong Papa Joe. hindi yun. Normal yan. Naghiwalay na kayo kanina, if you start a brand new relationship next week, aabot din kayo ng 10 years nun. Diba? Yung term na pinagsamahan, it just refers to the time that you are with someone. Wala naman gaano meaning yun eh. Are you telling me na yan lang ang meron siyang ano? Kasi kung yan lang, pasasabihin ko lang sa'yo, ano palang iniiyak mo? Naipon na po kasi yung sama ng loob ko. Ang dami ko nang pinalampas din po na Isa-isahin natin ngayon, ano yung mga sinama ng loob mo? yung parang magpapasama nga lang po ako sa kanya. Hirap na hirap pa siya pero may motor siya, may kotse siya. Alam niyo po yung parang mapipilitan pa siya. Tell me the specific time. Kwento mo ng buo. Details, come on. Hindi po, kasi meron lang pong mga maliit lang na event na halimbawa, punta tayo sa ganito kasi Bigyan mo ng specific details. ano po, reunion po namin, gano'n. Tapos, nagpapatid po ako sa kanya. Tapos, ayaw niya. Kasi ramdam ko naman po at kilala ko naman po kasi siya eh. Sa tagal na po namin. Ramdam kong ayaw niya akong ihatid. Reunion ninyo na magkakaklase. Apo. Ba't di mo siya sinama? Ano po, Papa? Sinama ko po siya. Wait lang po. Sinama ko na nga po siya noon. Kasi kilala niya rin naman po yung mga classmates ko noon nung elementary. Mm-hmm. So, ang nangyari po, nandun lang din po siya sa isang side. Hindi man lang po siya hindi siya maki-join sa mga classmates ko. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Stop! Kakilala niya naman po yung Papa Joe. No. Oh my God. Oh my God. You are so toxic. Ang toxic mo naman. Sinamahan ka niya and yet hahanapan mo na mali yung pagsama niya. Eh kung hindi siya sociable na tao ang gagawin mo? Kaya pala ayaw ka niya samahan kasi nga sinamahan ka pala niya He was there. Opo, pero nung after po nun, hindi niya po gusto Pero po siya, labag po sa loob niya. Exactly. Hindi mo na-appreciate yung part na yon. Hindi siya komportable, pero sinamahan ka niya. Nakahanap ka na mali. So practically, nakuha mo gusto mo, pero may reklamo ka. Uulitin ko lang. Practically, you got what you want and yet you can complain? Lala siya. Talaga? Seryoso ka sa ganito? Siya nga po yung after po noon, siya nga po yung may mga sinasabi po About? Na kaysa ayaw niya daw po ng mga ganong usapan namin ng mga classmates ko. Oh, that's his thought. Bawal ba niya sabihin sa'yo yung nararamdaman niya?
Bawal ba yon? Hindi naman po ako against doon. Pero kasi ako din po yung parang uncomfortable din po ako noon that time kasi nga po, may ako siya chine-check, o okay lang siya. Tapos ngingiti siya, sasabihin niya saan okay lang. Tapos yung, pati po yung mga classmates ko rin, sasabihin sa akin, uy, be, okay lang ba siya? Kasi parang hindi siya masaya. Gumaganon din po sila kasi, kaya sobrang bothered po ako noon. Tapos nung umuwi nga po, yun nga po, dapat di na lang daw po siya sumama. Nagpapahatid lang naman po sa kanya ni. So dapat pala di siya sumama. Ano? Sabi niya, dapat di na lang ako sumama kung alam ko lang na ganun yung mangyayari, yung mga maririnig ko doon. Siyempre po, nagkukwentuhan kami yung mga nangyari. Noon, nung mga bata pa kaming elementary, mga classmates ko, mga ganun po. Tungkol saan yun? What about nung mga may crush sa'yo? Opo, yung may mga crush-crush, ganyan. Hindi naman po sa akin exactly, pero dun po sa iba naming classmates, na marami naman na, siyempre nakipagkwentuhan din po. But they were never about you? No po, hindi po. Wala ka nakwento may crush ka ng elementary, ganun? Wala po. Pero yung mga classmates ko, may mga, syempre nababanggit po mga pangalan ng lalaki. Ganun. At mali siyang na uncomfortable siya? Mali siya? Na yung mga classmate mo, mga insensitive? You don't understand where he was coming from? Pag nasa hospital ka ba, Casey, tumitikim ka ng anesthesia? Kasi manhid ka eh. Humihigop ka ba ng anesthesia? Kasi medyo manhid ka. Alam mo kung nakikinig yung lalaking yan, may payo ako sa kanya, huwag kanyang balikan kahit magmakaawa ka. Pataasan nga po kami ng pride eh. Hindi, ikaw lang. Toxic ka. Ang toxic mo. Ang toxic mo. Napaka-toxic mo. Pero ginagawa ko naman po lahat para sa kanya, Papa Jack. Sinasama ko siya para ma-feel niya na belong din siya sa kumbaga sa mga friends ko. Makipag-socialize siya. Casey. I don't see a version of this that you are going to admit that you might have caused why this guy acts the way he acts around you. I don't see a version of this, no? Ako nga po lahat, Papa Jackie. Or alam mo lang. Ako nagbibigay sa kanya. Ako lahat nagsasabi kung anong gupit, kung kailangan niya na magpagupit, ang haba na ng buhok So niya. controlling ka rin pala. Kung ano isusuot niya. Pero gusto niya naman po yun. So controlling ka. So binibigay niya lahat ng gusto. Yeah. Yes. He says yes to you because he loves you. Nangingi po siya sa akin ng opinion, Papa Jack. So he values your opinion and you find fault sa kanya. Anong pakiramdam na ginagawa ko sa yung ginagawa mo sa kanya? Nasusuffocate ba kita?
Anong pakiramdam na sa kwentuhan natin walang tungkol sa emosyon mo at di kita pinapakinggan kasi ginagawa mo sa kanya. Oh, di ba? Now have a taste of your own medicine. Madali sa akin to, magaling ako sa ganito. So, yung buong 10 years po pala na yun, Papa Joe? Ay, kumbaga siya lang yon. Siya lang yung, parang siya yung center lang ng relationship namin. Siya yung nagbuhat. Na feeling ko ako. Ulitin mo yung tanong mo. Cute yun eh. Ulitin mo yung tanong mo. Yung buong relationship po namin ng ilang years na yon. Yan, nakalimutan ko. Kasi walang point. Kaya ko ulitin kasi narinig ko naman. So yung 10 years na yan, siya lang nagbuhat. Na feeling ko na kasi ako. Contest. O di ikaw. So ano ngayon kung ikaw? Ikaw. So ngayon, ano ngayon kung ikaw? Hindi ka masayang masusunod ka? Ikaw. O, ikaw yung bida sa loob ng 10 taon. May problema ka doon? Kaya nga po, siguro napagod nga eh. Kasi laging ako po. Okay. Napagod ka kasi laging ikaw. May point naman. Na? Tama? So what would you have wanted from him? You want him to voice or air yung kanyang dominion? Is that what you want? You want him to air his dominion? Ganun ba yun? That's what you would have wanted. Tama ba ako? Sobrang tahimik niya, Papa Jack. Tinatanong kita kasi nagrereklamo ka na ikaw yung nag-lead ng 10 taon. So gusto mo ba dapat na siya yung dapat nag-lead? Dapat pareho po kami eh. Hindi, may leader. Hindi. Surprise! There's the driver and there's the navigator. Yan ang relasyon. So susundan ko yung logic mo. So are you telling me na kung dapat sa 10 taon, dapat hindi pala ikaw lang nag-lead, tama, dapat siya rin? Opo. Good. Pero nung sinabi niya sa'yo na uncomfortable siya dahil pinag-uusapan ninyo, kayong mga insensitive na magkakaklase, yung may crush siya at crush mo, nung bata ka at nandun siya at nag-uncomfortable siya, hindi mo siya kayang i-entertain. Kasalanan niya yan. Once you start having clues of how and what he feels, problema na niya yan. Let's follow your stupid logic. May puntahan tayo ngayon. I can do this all day. Madali sa akin to, ma'am. Maniwala ka sa akin. Nung sinabi niya sa'yo na uncomfortable siya, dahil kayo magkaklase, insensitive kayo, mga mangmang yung mga classmate mo para pag-usapan yan, sa'yo gawin yon. Okay ka doon? Hindi mo lang pakiramdam kasi you never had an issue of third party sa kanya. Kaya hindi mo lang pakiramdam. So hindi siya komportable kasi kayo magkaklase, nagkwento kayo about mga old crush ninyo at sinabi niya sa'yo, dapat di ako sumama kasi pinag-usapan niya yung mga crush nyo dati, ganyan. Galit ka sa kanya. But you want him to lead the relationship and yet you cannot respect his dominion. Ha? Sige, gawin natin to. Let's do this. I can do this all night.
Alam mo ba yung mga nirereklamo mo? Yung mga nakikinig sa ating babae ngayon, pangarap nila yan magkaroon sila ng boyfriend na sumusunod sa kanila. You sour grape on things that other women would wish for themselves. And worst, hinahanapan mo ng mali. Why? I'm sure this guy's not perfect. Alam mo, Casey, ako marami akong kilala. Bigay ng flowers sa jowa pero manloloko. Hmm. Mag-move on ka na mabalikan. Ha? Hello? Opo. Huwag na kayo magbalikan ako. Hindi naman na po talaga. Sino nakapag-break kanina? Ikaw? Hindi. Ito na naman tayo. Nilet ko Ito na naman namin. tayo. May nakipag-break, may pamayag. Sino? Sino nakipag-break? Ikaw? Ako po. Papa. Nagpapahabol ka o talagang ayaw mo na? Honestly? I want you to be honest. Eh? Yung totoo. Hindi na po. Parang hindi na rin naman po yun makikipagbalikan sa akin. Hindi, I'm not asking about how he feels. I'm asking you. Nakikipagbalikan ka? Ay, nagpapahabol ka o talagang ayaw mo na? Okay. Ayaw. Kung sakaling tonight, kumatok yan sa pintuan ng dorm mo at sabihin niya, ayusin na natin to, will the answer be no or yes? Siyempre yes po. I've been spending some times thinking I'd be alright. Don't know if I could really make it tonight. Lie awake in the dark. Come down, then I start thinking about you. Is almost breaking my heart. I don't know where I went wrong or what's going on. Nakakatawa lang po talaga. Kasi, yun nga po yun dahil doon siya nag-ugat sa laro namin. Pero, sobrang paulit-ulit na pong nangyayari to sa amin. Hindi, toxic ka. Iba pong reason. No. Alam mo, Casey, ganito. We are not gonna get enough of this. Okay? Until may saksak ko sa utak mong toxic ka. Not because I wanna humiliate you. I'm saving you. I could care less kung magbabalikan kayo. Alam nyo, kaibigan nyo ako. Pag tinawagan mo ako dito, kaibigan, automatically, tropa mo ako. Kaya nyo ako gustong kausap pag down kayo Kasi alam nyo, wala akong sugarcoating Kaya nyo ako gustong kausap. Kahit alam nyo yung style ko. Tama ka, mali, Casey. Kasi alam nyo hindi ako namamlastik. Alam nyo yan. Alam nyo yan. At alam nyo na kahit di ako namamlastik, alam nyo concern ako sa inyo. Kaya nyo ako kausap. Now, I'm telling you this. Hindi para ipahiya ka. I'm saving you. Kasi,
Pag hindi mo inamin sa sarili mo that you contributed the major part of this, kung bakit kayo magulo dahil toxic ka, pag nagjowa ka ulit at wala kang natutunan dito, mag-iiwalay kayo ng kasunod. Dahil kukunti lang lalaking magtsatsaga sa ganyang ugali. You are going to find very few men who is going to tolerate you. And whether you agree with me or not, this guy tolerated you. Nung naghiwalay nga po kami noong 2021 is andun nga lang po ako sa Las Piñas tapos siya nasa Cavite lang po. Tapos yung bahay namin, ilang barangay lang po. Hindi niya man lang din kinausap yung parents ko. Kasi siya po yung may kasalanan nun Aminado naman po siya na siya nga daw po. Na magbabago nga daw po siya, pero hindi nga po siya nagbago. Anong kasalanan niya sa'yo nun? Di ba nga po, tamad na po siya noon that time. Hindi niya na po ako pinupuntahan or kinakamusta man lang. Lahat naman ng sasakyan meron siya. Try mo tanongin yung sarili mo. Silipin na lang ako. Masarap ka bang puntahan? Let's ask questions. Opo, kung alam niyo lang po. Well, baka I have a very limited information about that. But that was in the past. You were away from each other for 2 years. Why are we going back to those days? Kasi yun po yung pinangawa ko sa kanya na magbabago siya Kaya nga po, pumayag ding magbalikan kami. So, what do you mean by... what do you mean... Can you please stop gaslighting yourself here? Kaya nga, magbalikan kami. The following day, nagtalik kayo. Tigilan mo ako. Wag mo akong paikutin, Casey. Nag-text kayo ng Lunes, Martes, nagsisex na kayo. Wag mo palabasin to na parang pinaghirapan kanyang kumbinsin bumalik sa kanya. Yun nga po yung pagkakamali ko. Yun, ganun mo ikwento. Hindi yung, kaya nga po, bumalik kami. No! Bayan. Lunes kayo nag-text Hindi mo nga maamin ikaw yung nagparamdam Martes, wala ka ng panty kagad My goodness. Yabang-yabang na pa po. Sabi niya, tara, kakasal na tayo. Magbalikan na tayo dalawa. Wait. Pag-usapan natin to kasi hindi ako makakapayag na hindi ka matututo dito sa nangyari. Kasi mataas din po yung pride ko. No, stop. Alam ko. Tsaka toxic ka. Kaya nga ba magbalikan kami kasi sabi niyo mabago siya. Okay, now, let's talk about that. Kayo galing to Kasama ba dun sa idea na magbabago siya, tatanggapin niyang pag tinoyo ko kahit mali ka, dapat kanyang suyuin? Is that what you require from someone who promised na magbabago siya? Kasi that's basically what you're asking from him now. Na tinoyo ka, alam mong kasalanan mo, ikaw nagsabi, and yet you require him na unang lumapit sa'yo. Nung hindi siya lumapit ka, pero paaway kang lumapit sa kanya. Talk to me. Tama po. Kasi para sa akin, lalaki nga po kasi siya Kasi okay. i-chat niya lang ako. Okay, sige. Let's follow your logic. Masarap to. Lalaki siya. Okay. Pero nung nagselos siya dahil pinag-uusapan niya yung mga crush mo ng bata ka, walang kwenta yung pagiging lalaki niya. I-follow natin yung logic mo. I-apply natin sa'yo yung logic na meron ka.
apply natin. Makasakali. May marating tayo sa kwentuhan natin. Nakapunta ka na ng Safari Zoo? Sa night safari? Dito po. Hindi ka ba nakapunta ron? Hindi pa. Sa Sentosa pa lang to. Nakapunta ka na. Nakapunta ka na Sentosa Island? Opo. Alam mo pangalan ng monkey doon, yung monkey na mascot, alam mo kung anong pangalan? Hindi, nakalimutan. Ang pangalan nun ay si Kiki. Si Kiki the monkey. Totoo. Totoo nga. Hindi yan nagbibiro. Di ba dyan yung Universal Studios? Sa Japan po yata yun galing. Alin? Yung monkey na may teddy bear. Hindi sa Sentosa Island. May binibentang, yung unggoy na parang nakakapit sa bag. Yung parang ano. Si Kiki yun. Kiki. Siguro pag nakausap ko yung boyfriend mo, regalohan ko siya ng Kiki. Kiki the monkey. Ikaw na lang kaya magbigay sa kanya ng Kiki the monkey. Hindi yung totoong unggoy, Casey. Yung yung mascot. Mascot? Hindi ko po nakita yun. Ano ba yan? Ba't di mo alam ito? Hanapin ko. Pakita ko sa mga nanonood sa atin. Kiki the monkey Sentosa. Akala niya nagbibiro ako, ha? Meron talaga. Ayan, oh. Oh. Akala nyo, ayan, oh. Kulay green nga, oh. Verde yung Kiki. All green. Akala itong mga to nagbibiro ako. Nasa nabanggit niya kasi siya. Di ba may cable car doon? Nagpunta kami ni Klong dyan. Meron po. Tapos bumaba kami midway kasi may mall sa gitna eh. Pag bumaba ka doon eh. Doon kami tumira sa Jurong Baro. Alam mo yan? Your Baro po. Jurong Baro. Doon. Sa Malaysia na po yung GP. Hindi, Jurong Baro yung lugar. Parang barangay dyan sa Singapore. Chong Baro. Magaling ka pa sa akin, ha? Teka. Ikaw pa tumira doon. Naligo daw ba yung unggoy? Sabi dito. Kiki, do you love me? Di ba yun? Ba't mo ako tinawagan? Anong gusto mong tanongin sa akin, ma'am? Kung tama yung decision Tama. kung makipaghiw. Tama. Kasi hindi mali eh. So tama. Tama siya. But I have a feeling that when the next guy comes into your life, and the next guy will not have the patience, the superhuman patience that this guy had with you, you're gonna miss this guy.
But I think you would need another guy para matuto ka. Kasi feeling mo sa relasyon, emotion mo lang yung dapat consider eh. So hindi mali. Hindi mali. Hindi ko lang alam din kung tama. Wala siyang plano sa amin. Ako lang lahat nagpaplano. Alam mo, I have a feeling that I wasn't able to get any message across tonight. Maybe alam mo, Casey, you are too broken and you are too hurt. You are too hurt tonight to realize that you have contributed to where you are at right now. Ako, I wish that magkaroon ng speedy recovery yung puso mo. Kaya mo yan. Huwag na kayo magbalikan. Nagtotoksikan lang kayo. Good luck to the next guy who's gonna come into your life. And congratulations to the next girl who's gonna come into his life. Kasi faithful siya, tas toxic ka. Alam ko na bad trip ka sa akin. Sorry na. Kailan ka uwi ng Pilipinas? Baka po sa August. August. Bilang ako ng mani sa Bugis. Ha? Sige. Yung Meron doon sa may yung sa may bridge. Sige po yung Parang coated peanut. So, parang sweet yun eh. Parang bukayo sa Pinoy. Ha? Bayaran ko sa'yo. Okay, punta ako dyan bukas. Bibili na lang siguro. Ako na lang. Ayoko pala sa'yo. Nakasumbat mo rin sa akin. wala po ko sinabi eh. Ay, sorry. Kasi pag nagsumbat po, Papa Jack, di tayo matatapos dito. Okay lang. Ayoko na po. Tsaka syempre, minahal ko na siya. Pangit nga lang ng ending lang. ML. Imbis na make love, no? Make war kayo. Alam mo, may nagpagalak sa'yo. So, tuwan-tuwa sa akin to, no? Thank you po. Kung nakikinig siya Syempre, yung ngayon, parents, ano mensahe mo sa kanya? di ko alam sasabihin ko, Papa. What do you wanna tell him? Good luck. Sana hindi ka makahanap ng babaeng kagaya ko. Anong kahulugan nun? Explain that to me. Babaeng mataas ang pride. Toxic at hindi kayang tumanggap ng pagkakala. Oh, alam mo naman pala yung mga yan.
Are you being sarcastic or are you being truthful? True po. Hmm. So tama ba naghiwalay kayo kanina kung ngayon mo nare-realize yan? Hindi po. Baguhin natin yung message. Maging totoo ka. Gusto mo magbalikan kayo o hindi? Hindi na po. Okay. Alright. Sure? Can you do me a favor? Po. Pag nagbalikan kayo, tatawag ka ulit sa akin. Sige po. Sabihin mo sa akin, Papa Jackson. Kami na ulit na first blood na niya ako ulit. Di ba yun ang tawag pag first kill, di ba? First blood, di ba? Opo. Nag-Valorant ka ba? Pa? Nag-Valorant ka? Hindi po siya. Laro kami. Nag-Valorant ako eh. Good luck sa bago mong journey as a single pa, no? Lady on 2026. Opo. Iniisip ko po ng parents namin. Ha? Yung mga parents namin. Wala yan. Musipin. Malulungkot matutuwa sila pero mas importante nararamdaman ninyo kasi kayo naman yung umayaw at gumusto ng relasyon na yan. Anyways, Casey, ako gusto ko kitang pasalamatan kasi kahit nasermonan kita, tinanggap mo lang, no? I like that attitude. I wish that one day makatagpo ka ng tamang lalaki who's going to tolerate you more than this guy tolerated you and more so maliban sa may tolerance na meron siya or more than that may plano na sa'yo. Tagal. Ha? Ano? Tagal nga. Teka, kahiwalay nyo lang kanina. Ano? Ano ang tagal? Ano ba? I mean, ang tagal po ng pagsasama namin. Tapos, yun nga po yung sinabi niyo yung huling line na may plano. Okay na yan. At least ikaw naman nakipaghiwalay kanina. Good luck sa'yo sa Singapore, ha? Anong next country mo mali after Singapore? New Zealand po. Ayun. Kapag mo dun, ha? Ihilo mo ko sa mga baka. Okay? Apo. Ipag-uwi mo ako ng cowbell. Ha? Apo. Sige. Anyways, maraming salamat sa pakikipagkwentuhan sa akin, Casey. Ako, I wish that you find the love that you think you deserve. Bye-bye. Ba't umiyak ka na naman? Kanina pa po ako naiyak. Kamagalala, tatawag ka ulit sa akin. Sabi mo po, Jackson, nagbalik ka po kami. Sure, 1,000%. Maniwala ka sa akin. Kukunin ka namin ninong sa kasal. Kita mo? Quezon. Maganda kasal doon. Kita mo. Break daw, pero di ba may kasal na pinaplano sa utak. Ang galing. Ang galing. Galing mong sumayaw.
Anak ng toklay na buhay talaga to. Ay, nako. Within the week ha, tatawag ka sa akin, ha? Nagbalikan na kayo, okay? Okay. Okay daw. Depende. Sige. Anyways, thank you very much po. Bye-bye po. Salamat po. More power, Papa Jack. Salamat, Bye-bye ma'am. po. I appreciate your patience with me then. Thank you po. Thank you.